yung binanggit ko po kanina na iba't ibang advokasya ng Kabayan Party List, may mga panukalang batas po tayo dyan at may mga batas na ipasa na. Una po, for example, sa health, kalusugan, yung batas po natin, universal healthcare, tayo po sa pangunahin po talaga noon na nagsulong po noon. So, sometime 2000, nung unang-una po tayo na sa first term pa po natin, talagang sinulong po talaga natin ito sapagkat kinikilala po natin na isa sa pangunahin na pangailangan ng mga Pilipino ay masigurado yung kalusugan. Well, it's good na nabanggit ninyo dahil, well, ang daming nagkiklaim ng credit ng napakahalaga na batas na yan, Congressman Ron, sir. Tama po kayo niya. Maraming nagkiklaim pero the records ng Congress will bear them na pag binasa po nyo yan, tayong una talaga sa mga nagsulong po niyan, yung Kabayan Party List. Sapagkat nung hindi pa po sikat yan, kami po yung nagsasabi na ito yung kailangan ng mga Pilipino. At tatawag natin universal healthcare. Related po dyan, nagsulong din po tayo, kasama po tayo sa nagsulong nung pagpapaigting ng response ng ating gobyerno related sa AIDS, HIV. Dahil alam po natin na mayat-maya tumataas po yan, nagkakaroon ng spike. Pangatlo, yung batas po natin sa mental health. Kasama rin po tayo dyan sa pangunahin na nagsulong po niyan. Then, sa related sa health. At may mga panukala pa rin po tayo ngayon. Ongoing, yung blood center, pagpapatayo ng blood center po dyan ngayon, yung OFW hospital. Health and OFWs po yan, ang target po niyan. Pangatlo, related po sa organ transplantation. Kasama rin po tayo sa mga pangunahin na nagsusulong. Pagdating naman po sa pabahay, tayo po ang isa sa pangunahin na nagsulong din ng tinatawag po natin na Department of Housing and Human Settlement. Kaya very active din po tayo dyan. And yung sa in-city on-site resettlement, tayo rin po ang isa sa pangunahin na nagsusulong po dyan. Related po sa housing. Pagdating po sa kabuhayan, kalusugan, pabahay, kabuhayan, kung matatandaan po ninyo, mainit na pinag-uusapan noong nakaraan yung revitalization ng salt industry na magiging batas din na po rin po ito. Kasama po tayo dyan. Tayo talaga ang isa sa pangunahin na nagsusulong po niyan, yung salt revitalization. Sapagkat alam po natin na sa ngayon, 93% na ginagamit po natin, Raymond, lahat po niyan ay imported. So, wino-workout po natin, nais po natin na makabalik doon sa original kung saan tayo po ay halos self-sufficient. Imagine, we have a very long coastline. 90 ilang coastlines ba yan? Pang ilan po tayo sa pinakamahaba na coastline sa buong mundo. And yet, asin pa lang, ini-import pa po natin. Hindi po tayo self-sufficient. Kaya, isa po yan sa tinututukan po natin sapagkat related po yan sa pagsisigurado po natin na may kabuhayan yung mga kababayan po natin. Marami po sa kanila na displaced at ngayon hindi natin alam saan yung mga dating pinagtatrabahuan po nila noon na pag-aasin. Pag-aasin na nga lang, na-displace pa po sila. Kaya sinusulong po talaga natin yan. Related din po dyan, yung pinag-usapan noong nakarang araw, yung Department of Fisheries and Aquatic Resources. Kasama rin po tayo sa pangunahin na nagsusulong po niyan sapagkat sinasabi po natin sa laki po ng potensyal ng tinatawag natin na blue economy. Ang malaki po yung potensyal na pwede nating ma-realize po dyan and yet napapabayaan po yung ating pangisdaan. Kaya isa po talaga tayo sa nagsusulong po niyan.